Okay, good afternoon po. So, hindi pa ako nakakapagbigay ng scope for our examination. So, ito po yung possible na pumasok dun sa ating questions para sa ating midterm examination. Actually, class, hindi naman mahirap yung ano natin yung exam. Madali lang yung ginawa kong exam. Actually, nag-include din ako ng mga BPS mission. So, may mga question doon about mission and vision of the university. So, kung sa ulo nyo siya, mas madali nyo siyang masasagutan yung mga tanong. Tapos, I think parang 6 question yon, bonus question siya. Included yung mission vision, kagaya ng sabi ko kanina. Then we have a classroom netiquette na tinatawag. So, siguro naman, masasagot na natin ng tama yung classroom netiquette natin. So, madali lang yung mga tanong doon. Yung mga most common actions lang, like yung mga proper netiquette, kung kausap natin yung kaklase natin, ano yung dapat natin gawin, ano yung mga ugali na kailangan natin ipakita sa kanila. So, part siya ng classroom etiquette. Yung pagpapatay ng mga PC, and so, may mga ano lang doon, scenario, tapos meron tayong mga questions na po pwede nyo pagpilian. So, madali lang when it comes to our mission and vision as well as for the class netiquette na sinasabi natin. So, aside dyan, part din dyan yung question na you're going to identify the options. So, may mga options yung pagpipilian below related for the complex data structure. So, tinatanong niya kung tungkol saan yung complex data structures. Yan. So, identify nyo kung ano yung related o malapit tungkol sa data structures. Tapos, meron din concept ng ADT. Di ba, meron tayong abstract data type. So, identify mo kung ano yung best na nag-identify sa ADT. So, puro ganun lang yung mga questions. Hindi naman ako naglagay na mahihirap. Tapos, meron din tayong mga questions about the 4 pillars of object-oriented. Ayan, yung abstractions, encapsulations, inheritance, etc. So, yung 4 na pillars na yon, part din po siya ng mga questions. Meron itong mga scenario, identify nyo kung pasok siya sa abstractions, pasok siya sa inheritance, pasok siya sa encapsulation. So, napakahalaga na malaman natin kung saan papasok yung concept o yung 4 pillars of object-oriented programming to answer the following questions. Tapos, meron din tayong tinatawag na ARI computation. So, may mga sample ako doon. Di ba sa ARI, when we say ARI, declaration niya, sa proper declaration. So, may pagkasunod-sunod ng number, tapos tatanungin lang niya kung ano yung magiging print ng result. So, ganun lang. So, you need to identify kung paano mag-declare ng array. So, may mga ganung sample. Ano yung mali doon sa declaration ng array? So, kung pag-aaralan nyo kung paano i-declare yung array, mas madali nyo siyang masasagutan. Then, we have the primitive data type. So, di ba dalawa yung klase ng data types natin? We have the primitive and the other one. So, you need to identify kung ano yung part na primitive, non-primitive, etc. So, yan. Ganun yung mga tanong. Madali lang naman. Then, you're going to identify kung ano yung ibig sabihin ng primitive data structures. Pero don't worry class, lahat naman ng mga questions are associated with the choices natin. So, A, B, C, D yung ating pagpipilian. Then, may mga sample question na ganito. So, in object-oriented programming is often referred as a blueprint. So, which of the following option is best to capture this idea? So, may mga ganyan scenario. Actually, puro ganyan nga eh. Puro ganyan yung mga tanong, mga sample. So, pipiliin ka lang doon kung ano tungkol sa blueprint ng object-oriented. Bakit daw siya tinawag na blueprint? So, yun. Pipili lang kayo doon sa 4 natin. Then, as well as for the algorithm natin, so, pumasok din yung iterative at saka recursive. So, you need to identify what's the difference between iterative at saka recursive. So, yun, yung mga sample doon. So, pag iterative, pa-loop ba siya or kinakat niya pa tiny pieces? So, kayo na yung bahalang mag-isip kung ano yung pagkakaiba, kung naaalala nyo pa. Basta paalala ko lang, pag sinabing iterative o recursive, maalin man sa dalawa, ibig sabihin nun is para siyang loop, paulit-ulit. Pag recursive or iterative naman, bahala kayo, hindi ko sasabihin yung sagot, parang sinachunk naman niya into tiny pieces. So, alin doon yung recursive, alin doon yung iterative. So, for example, ulitin natin. Meron kang isang malaking problema na gustong solusyonan. So, ginagawa nun, ginagawa mo, hinahati-hati mo siya into tiny pieces.
So, alin dyan yung associated with those aspect. Pasok ba siya sa iterative? Pasok ba siya sa recursive? So, yun. Meron namang isang process ng algorithm, loop naman siya, paulit-ulit hanggang makuha mo yung pinaka-sagot. So, alin dun yun? Iterative ba siya? Recursive? So, yun. May mga options, may mga questions about that, tinatanong kung ano ibig sabihin. So, part po siya ng question natin. Then, we have the declaration of array. Ayan, mga declaration, definition of array, part din siya. Tapos, we have the what are the difference between the column and row. Ayan, di ba meron tayong ginagawa kapag nag-array tayo para malocate yung values. So, we have the column and row. So, part din po siya ng ating examinations. Tapos, we're going to identify din kung one-dimensional array ba siya, two-dimensional array ba siya, and what is the difference between one dimension, what is the difference between two dimension, wala ng array. So, what would be the proper declaration when it comes to one dimension or the two-dimensional array? So, you need to identify which of the following syntax or the choices below yung tatama dun sa ating tanong. So, ganun, may mga declarations. Then, kagaya na sabi natin kanina, part din po natin yung recursion. So, what is recursion? So, recursive, rather. So, andyan din po. Then, paulit-ulit lang, what is array? Tapos, meron din tayo ditong definition ng single linked list. Ayan. You're going to identify kung single linked list siya. You're going to identify kung double linked list, kung circular linked list, etc. As well as the definitions of the server. Actually, ito na yung sample question. Identify the reference that serve as the entry point of the single linked list. Ano ba yung nagiging entry point kapag nagsisimula tayo sa linked list? Alala nyo ba yan? Yung may link, may head, ayan. So, kayo na po yung mag-identify. May pagpipiliin naman. So, normally, yan yung part ng questions. Nilalagay ko na rin. Tapos, last but not the least, we're going to identify the two fundamental operations that define the stack behavior. So, ano ba ibig sabihin niyan? Ang hirap lang intindihin in the word. Pero, kung isa-isahin natin dyan, we're going to identify yung dalawang fundamentals daw ng stack. Ano ba yung stack? Yung ginagawa natin last time, yung pag pumipila ka sa queuing, di ba? Pag may unang pipila, unang darating, so nai-stack siya. Ano yung tawag doon? Ano yung two fundamentals na yun? So, hindi ko na sasabihin, part po siya ng question. So, sana nakatulong po yung ating examination o yung scope ng ating examinations. Actually, class, hindi naman mahirap yung exam, lalo kung naiintindihan natin yung naiintindihan natin yung mga kinaklase natin before. Madali na siya sagutan. Tapos, yung number of items niya is 40 lang naman. Okay? Kung meron kayong questions or anything na pwede, message nyo lang ako. Magre-response naman ako. Thank you po. And sana po makapag-exam na rin tayo.